everyone! So today we're going to discuss what happened with our application day, or open day rather. So I'm here with my friend Steph. Hello. Hello everyone. She's with us for ilang buwan na? 10 months. 10 months with Etihad. And I just had my first year anniversary with Etihad the last April 3. And now we're going to discuss kung tingnan natin kung pareho yung nangyari nung open day niya sa open day ko. September ako nag-submit, tapos November yung invite. Ako, nag-submit ako para December 21. Naka-receive ako na invite ng January 6. Pareho kaming experienced cabin crew. She used to work with AirAsia Philippines. Yeah, AirAsia Philippines. Tapos ako with Sayadil. So, ang nangyari, sa akin kasi, ang location ko sa application ko is Saudi Arabia, since nasa Saudi ako. Tsaka that time, ngayon kasi ang nakalagay ngayon sa website nila is cabin crew worldwide kapag mag-a-apply. Pero dati, ang may specific pa na mga countries, di ba? Yeah, sa akin kasi, cabin crew, tas Jeddah. Sa Jeddah ako noon. Sa'yo? Sa akin naman, Malaysia. Malaysia. So, yeah, sa Malaysia siya. Sa Malaysia. So, ayun. Pagka-receive mo ng email, open day na. Yeah, anong ganap ng open day? Pumunta kami na Malaysia, sa Kuala Lumpur. Kasi nga One day lang ba yun? Kala ko din. Kasi ang nakalagay doon is CB drop lang. Pumunta na kami ng Malaysia. Yun, nangyari doon is talagang as in CB drop lang talaga. Walang kahit ano, walang chikahan, walang interview, just ipapasa mo lang sa kanila yung CV mo. Titignan ka lang nila, tapos sasabihin lang nila sa'yo na ilagay mo dyan yung CV mo. And then after that, parang maghihintay ka ng email ng until 8 p.m. Kuala Lumpur time. So, Same day. Yeah, same day. So, pag hindi ka nakatanggap ng email, ibig sabihin nun, ligwak ka, hindi ka natanggap. Pero pag nakatanggap ka, syempre ng email, for assessment ka, next day. Next day. Yes, so... Anong oras mo na-receive yung email? Exact time. Nakakatawa pa kasi nandun kami sa Twin Tower nung gabing yon. O, dihiyawang kayo? Oo, talaga sabi, wala, ito na kami. Ayun, nakapasok na ako, ganyan. So, super happy. Buti na lang talaga, day off ako nun. So, wala ko iniisip na flight or ano. Talagang nakafocus ako dun sa mismong application ko sa assessment. Gano'n talaga sa AirAsia ba? 5 years sa AirAsia. Sorry. Tapos? Tapos, after nun, naka-receive na ako, yun, babalik kami dun sa hotel kung saan kami nag-drop ng resume. Tapos, yun, di ko in-expect na ang dami pala namin. Parang mga nasa, kami noon, 2,000 or 2,500 na. Parang yung sa akin kasi, automatic na invite na for yung assessment day na. Pero, hindi ko alam na prior nung assessment date na schedule, nag-open day pala sila. Okay. So, meron akong ka-work din sa Flydeal nun. Ang ginawa nila, kasi Riyadh day sila, Jeddah yung assessment. So, nakita nila yung open day. Kunyari, November 7 yung assessment day. November 6 yung open day pala. Nung open day, lumipad sila from Riyadh to Jeddah. Tapos, yun nga, CB drop lang. Tapos, balik na kagad sila ng Riyadh.
pagkalapag nila sa Riyadh, naka-receive na sila ng email for assessment. For the next Ganun day. din sa akin, for the next day, yeah. So, ang ginawa nila, kung walang silang gamit, lipat ulit sila pabalik ng Jeddah. Dire-diretso na. Tapos, pero ako, diretso na ako dun sa second day. Oo. Yun lang talaga yung medyo complicated kasi pag kunyari, ako from Philippines, so, kailangan mo talagang mag-invest. Like, sasagutin mo lahat yung hotel mo, yung food mo. Correct. If hindi kasi sacrifice talaga ng ticket. Sa akin kasi yung ticket ko, since libre lang naman ako sa AirAsia because nga, yun nga, crew din ako sa kanila, nakalibre ako sa ticket. Pero yung mga, syempre, yung mga wala, kailangan mo talagang, alam mo, mag-sacrifice, correct. like ano bang tawag doon? Risky talaga siya pag gusto mo talagang mag-apply sa international airline like Etihad. So, yun. Kailangan mo rin siya paghandaan financially. Kasi yung hotel, yung food, pamasahe, yung mga so... Nung assessment day, yun, inisa-isa kami. Parang yun naman, like casual interview naman. Like, by number, pag tinawag yung number mo, syempre, pupunta ka sa harapan, may interviewer. Like, tatanungin ka lang nila kung kamusta ka. Sobrang casual lang. Kamusta ka? Sa Casual akin, lang talaga. chinek yung resume, one-on-one lang. Tsaka may sinagutan na paper kasi yung i-disclose mo kung may tattoo ka. Sa amin hindi. Nung second pa yun. Second step pa yun. Sa amin, pina-fill out na yung papel. Tapos, nung one-on-one interview, tinanong lang, how are you? Ganyan. Tapos, you're a cabin crew from Playa Deals. Tapos, sabi ko, yes. Tapos, anong ginagawa nyo doon? Tapos, in-explain ko lang yung ginagawa namin sa Playa Deals. Yung kung anong klaseng service yung ginagawa namin doon. Tapos, sabi niya, do you have any tattoos? Tapos, sabi ko, yes, sa back. Kasi nga, naka-full back na ako noon Tapos, pinatayo lang ako, tapos chinek lang yung height ko kasi may... talaga? Ba't sa amin pangatlo pa yan? Talaga? Sa amin, kasi nung una, di ba hindi check lang yung check lang yung... Ay, actually, alam mo kung ilan lang kami nung second day? 50 lang kami. Kaya siguro, ginanon. Siguro sa'yo kasi libo-libo. Sobrang dami namin, kaya wala na silang time. Kaya parang, titignan lang yung CV mo, parang casual question lang, tapos na. Tapos if pasok ka, tatawagan lang yung number mo para sa next step. Correct. So yung next step... Sa amin kasi kakaunti, kaya siguro marami silang time. Sa amin wala, as in mabilisan lang. Tsaka sa amin, one whole day lang natapos. Talaga, sa amin inabot ng 3 days. Ang dami kasi namin. So after nun, pag natawag ulit yung number mo, yun naman yung next. Yung parang may sasagutan ka, fill upan ka kung saan yung mga scars mo, saan yung tattoo mo, may mga medical history ka ba, ganyan-ganyan. Tapos, yun, after nun, nag-group dynamics na kami. Pagpasok ka ulit doon, pangatlong step is group dynamics. Tama. Sa amin naman, so yung after first interview, pinatayo na, chinek na yung height. Tapos kapag pasok ka dun sa height, okay, tapos bibigyan na ng number. So yun na yung first round. Pero from first round pa lang, may mga na-eliminate na. Oo, yun nga, ganun. Parang siya talaga. Parang parang PBB, yung mga tatawagin ko. Correct, yun lang yung pasok. Pero hindi nila sinabi kagad kung yung tinawag, pasok o hindi. Sa amin talaga by number. So, pag tinawag yung number mo, matik, pasok ka. Pag hindi natawag yung number mo, hindi ka pasok. Tapos sa amin naman, okay, yung mga number, proceed dito sa kabilang room. Hindi tinawag na. Tapos, sabi, okay, congratulations, you're going to the second round. So, nung first round, siguro mga wala pang 10 yung natanggal. So, 40 plus pa rin kami. Second round, yun na yung... Ang pala, no? Oo. Yung second round namin, group dynamics na. Diretso na kagad ang group dynamics. Paano yung group dynamics nyo? Ang group dynamics namin, so, hinati din kami into groups. Tapos, so, bubunot ka ng card. Picture ng character mo. Okay. Tapos, pagkabunot mo ng character mo, ang tanong... Ay, tas, dalawa lang kasi yung nag-facilitate all through the day. Same. So, sa amin, ang sabi niya, okay, pag-usapan nyo kung sino dapat yung ma-save. Parang may... Ma-save sa boat. Sa boat. So nag-crash yung aircraft. Sabi niya, nag-crash yung aircraft. Ngayon, pag-usapan nyo, sino yung dapat na ma-save. Parang
6 lang ata yung dapat na ma-save. Parang ganun. 5. Kasi 10 kami sa group eh. So, 5 lang yung pwede. Nung time ko 5 or 6, ganun. Sabi niya, Okay. pag-usapan niyo kung sino dapat, ganyan. Tapos, for 1 minute or 2 minutes ata. Okay. Tapos, sabi, okay. Then, after when the time is up, explain nyo isa-isa kung ano yung character nyo at kung Bakit ikaw yung i-save deserving or na- bakit hindi. Ganun Okay. yung amin. Okay. Ngayon, narinig ko sa kabilang group, hindi ganun. Yung sa kabilang group, pinag-uusapan na kagad nila, tapos wala nang explain kung bakit dapat i-save. Parang yung sa kabilang group, inobserve lang niya kung paano sila mag-decide as a Like, group. nagdebate, ganyan. Oo, kung paano sila sa group. Okay. Sa amin, ang kinagandahan, pinag-explain kami isa-isa. Sa isa. Ang nangyari naman sa akin, dyan sa group dynamics na yun nga may mga picture, may mga character. Tapos, ang nangyari, parang na-off yung nagpa-facilitate sa amin kasi nag-aaway sila. Nagdedebate sila na hindi ako dapat yung makapasok kasi lola, parang ang na. So, parang yung isa doon, parang nang napunta sa kanya is lola ata. Tapos parang sabi niya, hindi, dapat, talagang nakikipag-away siya, sis. Talagang nakikipag-debate siya. So, yung iba, sumasagot din sa kanya, hindi, dapat ako. So, ikaw, anong ganap mo? sa akin kasi ang nakuha ko nun is Richman eh. Okay. So, ang explanation ko dun is, magpapaubaya na ako. Sabi ko, hindi na ako sasakay. Ikaw na nag-decide. Oo, ako na nag-decide. Kasi since, sabi ko dun, since Richman naman ako, na-experience ko na lahat, nakapag-travel na ako, nakain ko na lahat ng gusto ko, nabili ko na lahat ng gusto ko. Pero, sinasagot ko sila ng kalmado lang. Tapos tumitingin ako sa eyes nila talaga. Correct. So, ng mga kasamahan ko, ng mga kagrupo ko, nasabi ko, hindi, mag-ano na ako, mapapaubaya na ako. Tapos, ayun, tapos nung sila na yung time na nila, yun ulit, nagdedebate na naman sila, ganyan. Tapos nakakatuwa kasi isa kong friend na from Sebpak naman, ang napunta naman sa kanya is military. Okay. Tapos same kami, parang halos same kami ng sagot na sabi niya, since yun yung profession niya talaga, to save people, ganyan-ganyan, to protect people, magpapaubaya na lang din siya, hindi na siya sasakay. Tama. So, dun sa out of 10 na applicants, 2 lang kaming natanggap. Sa amin naman, ganyan din. Ang nabunot ko naman is elderly. Okay. Matanda, as in matanda Lola, lalaki. ganyan, okay. So, dun pa lang sa discussion, nakikita mo na talaga na merong mga, yung parang nag-aaway na nga yun talaga. nga, Pero so ending, okay, tapos na yon time. So, binigyan niya kami ng chance mag-speak kung sino kami at bakit is-save or hindi. So, ang napansin ko sa kanila, kung paano sila sumagot, ganito yung sentence nila. Kunyari, sabi nila, I'm the rich man and I have decided not to be saved, ganyan. So, sila, ang gamit lagi nilang word is I. Okay. Individual lang. So, nung pagdating sa akin, so, ako kasi yung last na nagsalita eh. Sabi ko, so, I picked an elderly man. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung rason bakit dapat siyang i-save. Wala talaga. Sabi ko, we have decided. So, ang magic word ko doon, we. Kasi nga, dapat decision siya as Kasi a group. Okay, Oo, kasi hindi yung group day man. individual lang na ako lang nag-decide. So, sabi ko, we have decided to save this man, to save this old man because, sabi ko, parang, imagine like this man is our parent. Basta bigla na ano ko na kasi lang sa pag utak nandun ko. ka na talaga, kung ano na lang yung lumabas sa On the bibig spot mo, na on the lang. spot. Okay. So ang sabi ng recruiter, but is the elderly willing to be saved? May follow-up question. Sa kanila walang follow-up question eh. Tapos ang sagot ko na lang, inshallah. Tapos natawa siya. Because, alam mo ang ending? Ako lang yung nakuha doon. So depende rin talaga sa nag-aaya. Oo, ibang tao dun sa group namin, mga experience crew din. Kaya lang kasi, pag nakita nila siguro na hindi kayo nagkakasundo, feeling ko lang hindi ako nagsasalita on behalf of the recruiter, pero parang, wala namang right or wrong answer. Yeah. Pero kapag nakita na lang parang bida-bida ka or medyo parang medyo umaangat yung boses mo sa kanila or hindi ka
hindi mo pinapakinggan yung iba mong ka-team, dun ka na ekis. Oo. Dapat kasi parang feeling ko nun, kailangan mo talaga, kumbaga kalma ka lang sumagot. Correct. Tumingin ka sa mata ng mga kasama mo, the way kung paano, kumbaga habang nagsasalita. Kasi yung nag-observe sa amin nun, paikot-ikot siya tinitignan talaga niya. Kung nakikipag-usap ka ng maayos. Oo, tapos nagsusulat-sulat siya. Nag-notes siya. Anyway, tapos... talaga may tinitignan sila na parang personality. Hindi ko alam kung kung ano. Tapos pinatapos mo na lahat ng group. Tapos after na, ito na yung nakakaba. Tatawagan niya yung number. Po-proceed sa kabilang room. Tapos, pagkatapos nun, so tinawag na kami nun, from 40, naging na lang kami, 15 or 16. Yeah. Nasa kabilang group na kami. Hindi namin alam kung kami ba yung tanggap or kami ba yung rigwak. Tapos, pagkadating, natawag na lahat. Ang tagal. Kasi syempre, kinakausap mo ng kabilang room. Kasi nga, siguro nagsasorry. Oo. Pagkatapos nila, pumasok na sila sa amin. Kabado, dug. Tapos, ang pa niya, okay, we regret to inform you. We regret to inform you that you will still have to stay for the rest of the day because you still have to proceed to the final round. Kaya one day lang, kasi konti. Hiyawan na kami. Doon, umiyak na ako doon sa part na yun. Kasi kahit nandun ka lang sa makapasok ka lang. Ang hirap kasi, diba? Alam mo, ito yung difference. Tsaka, ang saya din. Ito yung difference kapag open day, face-to-face. Kasi walang ganong excitement with other people. Yeah, walang ganong eksena. Oo.